What's up mga master? For today's video, wala muna tayong about sa event. Bale, ang video na ito ay papakita ko ang isa sa aking sideline. Dahil medyo mahina yung shot ngayon, mapasok ako sa construction. Yes, construction. Bale, may yung nag-renovate ng tulay na ito. Guys, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ito nagawa at magbibigay din ako ng tips and idea kung paano nagawa ito. Pero bago yan, shoutout muna kila Ma'am Dayan Aguilar at kila Rapi Cristobal, Big Boy Ken Ken, Joel Limwell ng Mark Dinya Store, Labag City Market. guys. Simulan na natin. Nagtitik-tik kami ngayon, pero ayan, ginagawa namin, binibilog namin itong pundasyon. Bali yun nga guys, yung gagawin nating ano ngayon na design, yung wood design, kaya medyo pagbilog siya. Ayan, gumamit na kami ng grinder. Ayan, buti na lang may malaking grinder kami, kaya medyo mapapadali tayo. Kailangan nyo may shield kayo or protection kung makakasin ng talalsik ng mga bato, hindi natin maiwasan, hindi natin kung saan tumatalsik siya. Yun, kailangan natin siya yan. At hindi kayo maharapan sa paghawak. So, face mask na rin kayo kasi medyo maalikabok siya. Guys, bale, pahinga muna tayo ng konti kasi nakakangawit. Pangatlong araw na namin dito, matapos na namin sila masilsilan, ginagawa na namin yung forma. Medyo binibilog namin. Ito dating square yung poste ng tulay, pero ayun, medyo napabilog na namin. Pero mas lalo pang mabibilog to kasi nilalagay na namin ng palitada. Pakita ko na rin kung paano magbilog. May mga madaling paraan naman din para maglagay ng semento para mapadali ito gawing bilog. Bale, gumagamit kami ngayon ng forma. Ayan, may nagawang forma. Plywood lang din yung forma na to. Ayun, para ma-square ka agad siya. Ayan guys. Ayan guys, bali pag ginagawa namin, mano-mano. Gumamit na lang kami ng guantes. Pinapahid lang namin siya. Ayan guys. Pinapahid namin siya. Bali yung semento neto, yung mix niya medyo pasa. Para mailagay na forma. Ayan. Ayan guys. Pwede lang guys, pag medyo malambot yung ano nyo, yung semento na i-apply nyo kasi parang tumutulo siya. Bali ilagay lang din siya ng semento na pure cement lang din siya. Bali anuhin nyo lang siya para medyo tumigas, mas madali din siyang ihulma mamaya pag ginamitan natin ng forma, ginawang forma. Ayan guys. Ayun guys, bali kinukuha namin ito yung mismong bilog. Bali ano namin siyang ganyan guys. Sasakto lang din namin. Yan guys. Pag yung may kulang pa, lagyan lang din yung para at least medyo pantay. Pero ito naman kasi pa wood design, hindi naman dapat talagang perfect na bilog na diretso kasi parang maging realistic siya. Guys, katatapos lang umulan. Kita kami ng isang beam dito. Sa landra muna kami ng buhangin para bukas may gagamitin kami. Kaman ay pati nga. Ayan guys, ayan si Master Maning. Ayan siya. Ayan, mag-i-style man ako. Bale, magbebenta ko ng steel bar. Bale, yung size lang nito is 4x4. Hindi naman makuha guys. 4x4, yan lang guys. Ituro ko lang din guys. Itong steel bar nito, ang size niya is 10 mm. Bale, gagawa kami ng maliit na beam.
kami na rin yung magbe-bend. Ayan guys, pakita ko na lang guys kung paano mag-bend. Sa pag-bend na ito, gumawa na lang din kami dito na sukat. Kung gagawa kayo ng lansa, bali 4 inches lang ito. Tapos unang gina 4 inches, bali yung unang pag-bend lang, ginagawa lang na 2 inches. Para sakto lang yung pagka-square niya. Ganito lang guys. Yan, gamit lang kayo ng tubo. Kung wala kayong tubo, mano-mano nyo kung kaya nyo. Yan guys. Ayan, basta diretso lang din. Pag nagbe-bend lang din, dapat diretso lang din para sakto lang din siya. Example guys, medyo hindi masyado na perfect yung square, pwede naman pukpukin ng martilyo. Example, may konting ano lang din siya. Kasi pag nilagay ito sa gumagawa ng bill kasi, kailangan na yung form mo talagang dapat sakto. Sakto siya. Sige, manig lang yung kulang para buo na. Oh my God! Wow! Yan, bali, mga ilang araw na lang, pipinturahan na siya, kaya huwag kayong magkukwit ng video guys. Yan. Hindi lang pang decor si Master Manning, kundi pa construction din. Okay Manning. Oh. Master Peter, say hi. Ayan. Ito ang aming foreman, pero sikreto lang kasi. Pag i-steel man, mahirap din nagawain. Lalo na yung mga malalaking ginagawa. Ayan, mahirap din sa, lalo na pero hindi naman lahat. Katulad ko kasi na beginner lang sa mga ganitong gawain. Try lang din hanggang makuha. Ayan. Tama, Master Manning? O yun guys. Subscriber lang guys ha. Hindi kami professional sa ganitong gawain. Base lang to sa aming mga experience at konting nalalaman sa ganito na gusto namin i-share sa inyo. Hindi lang yung i-share namin sa inyo. Si Kuya Manning maraming i-share sa inyo. Ano Kuya Manning yung gustong i-share sa kanila bukod sa construction? Magkatagi ng format. And guys, medyo magpa-5 na rin. Medyo nakakapagod talaga sa ganitong gawain, pero no choice tayo. At least marangal na gawain. At walang construction, wala tayong bahay. Yun lang guys. Saka, ito kagandahan sa pagiging construction worker. Itong pandemic, kahit pa paano may nagkakaroon tayo ng trabaho. Katulad din ng mga kasama ko, bali kasama ko silang nagde-decor, namamasada sila. Pero kami nandito, at least kami pa rin yung nagkakasama, nagkakatulungan. Medyo malapit na namin siya matapos, bali yung pintura na lang halos yung kulang. Ayun, 1 week later. ngayon, magdi-design ako ng pintura guys. Yun guys, so bibigyan ako konting tutorial kung paano gawin yung design ng wood design. Kilala ko guys yung mga nakakasama na, hindi lang pala kami dito nagtatrabaho. Nandito rin sila, yeah. Si Emerson at JR. Yun guys. Ayan, mga kaibigan natin yan dito guys. Yun guys, bale magtitimpla na tayo ng cement neutralizer. Ayun guys, bale yung ginamit kong brand is concrete neutralizer poison. Ayun guys, ingat lang kayo dito dahil poisonous siya. Bali yan guys, meron naman direction din dito sa loob. Bali kasi guys, kailangan na sunin yung bagong palitada dyan, bagong pinturahan. Bali ayan siya guys. Ayun lang din guys, simple lang naman yung paghalo nito. Bali nakalagay naman din dito 2 galon, 2.5 gallon sa isang ganito. Ayan, bali naglagay na ako sa timba, then haluin na lang din ng mabuti. Isa pag-apply nito, pwede naman din brush, pwede naman ruler gamitin, pero yung ating kasi is may design, medyo malalalim siya, kaya gumamit na lang ako ng sprayer. Yan guys, para mapadali tayo. Ayun guys, pakita ko na natin guys kung paano mag-apply, kung ano yung effect nito sa semento. Guys, bali, papakita ko sa inyo guys yung yan guys. Wow, tingnan niyo guys, kung napapansin niyo guys, umuusok siya.
Masyado talagang ano, ito kasi neutralizer ginagamit ko talaga. Kasi kung hindi mo a-apply yun, baka masira, may possibility masira yung pintura na i-apply natin. Kaya kailangan lasunin muna. Pwede naman mga 2 weeks, pwede naman na siyang pintura. Pero ito kasi wala pa kasi, ayun guys, kailangan natin patayin yung mga chemical na ng semento. Ayan guys. Medyo ingat lang din sa sa pag-apply nito kasi poisonous siya. Baka matalisikan yung mata natin. Ayun. Yan guys. Yan siya guys, umuusok siya. Yan, para kumukulo. So, wow. Ganyan yung effect niya guys. Yun guys, bali tapusin ko muna to guys. Mag-start na tayo magpintura. Magbibigay din ako ng content tips and content tricks kung paano ako magpintura guys. Yun guys. Bali, i-continue ko ulit yung aking pagpipinta. Ayun guys, bali nalagyan ko na siya ng flat. Ayan, flat white. Pero nilagyan ko siya ng lamp black siya. Kaya medyo naging gray yung kulay niya. Ayun guys, bale yung konting ano natin, maglalagay ako ng guhit. Kumbaga yung sa may parking niya, yung mga nasa loob, nilalagyan ko siya ng dark na brown. Ayan, dark brown yung nilagay ko. Tinimpla ko lang nito. Pag timpla nito, brown lang din. Tapos nilagyan ng black, ng lamp black. Ayan, lumabas na siya. Ayun guys, bale yung pag ano na ito, yun na kasi. Yan guys. Nilalagyan ko lang yung mga gilid-gilid niya. Yan guys. Kung napapansin nyo yung mga gilid. Medyo mainit kasi. Mainit talaga. Ganyan talaga pag magpipinta talaga. Lalo na pag sa labas. Okay lang yan. Pero kagandahan kasi pag may araw, mabilis matuyo yung pintura. Kaya pabor din sa akin. Kahit mainit. Ayan. Nalagyan ko na siya ng lining. Ayan siya guys. Yan. Yan ang guhit na nilagay ko. Bali sa may step kasi, sa may stairway, hindi ko pa siya tapos kasi inuuna ko yung mga nandito sa taas. Ayun guys, bali yung sa pang second coating ko dito, after ng flat sa kalagyan ko ng lining, lalagyan ko naman siya ng red orange. Ayan guys, bali may tuloy din red din ako, saka Hansa yellow. Ito yung Hansa yellow guys. Pag-mixing ko lang din siya, pag-mixing ko lang din, tapos bali gagawa lang ako ng red orange guys. Yan, bali yan ang nagawa kong red orange guys, pero lagyan ko na lang din ng konting yellow. Yung red, ayan, more on mas marami yung red ginawa ko kasi mas pinapadark ko siya ng orange guys. Ito yung natimpla kong red orange. Yan, ayan siya guys. Bali, i-apply ko na siya sa gagawin nating design. Ayan, nalagyan ko na siya ng flat, tapos nalagyan ko na rin siya ng mga black sa gilid. Bali, itong red naman, ito yung ilalagay ko guys. Parang ito yung second coat nito. Bakit ito nilagay ko orange para umano yung kahoy? Mamaya maglalagay naman ako ng chocolate brown. Bali, yun yung talagang pag-sample natin. Kung baga manifest, makikita itong orange. Yun guys. Bali, papahit-pahit ko lang din siya guys. Dito, iba kasi kulay yung ilalagay ko dito sa cracks niya. Bali, papakita ko rin sa inyo kung paano yung parang pinagputulan na ganung design. Medyo malaki itong pinipinturahan ko pero kaya natin yan kahit mag-isa lang tayo guys. Magandang sideline din dito, katulad dito nagkaroon ng pandemic. Sumasideline talaga ako ng mga pinta ganyan kasi may konting karanasan naman din ako. Saka may konti lang naman yung may nalalaman din ako kahit konti sa pagpintura, yung mga basic lang din. Saka nakatulong din sa akin guys, kaya gusto ko ipakita dito. Ito kasi yung sideline ko. Saka guys, nagbigay sa akin inspiration yung mga napapanood ko sa YouTube, yung tutorials kung paano magpinta. Isa din yun guys. Kaya sabi ko, bakit ginagawa ko naman din. Kaya gumawa ko ng ganitong video. Ayun guys. Pero disclaimer lang guys, hindi ako professional na pintor. Base lang talaga to sa nalalaman ko. Saka sa mga ginagawa ko din. Kasi sa event kasi bilang event stylist kasi dapat marunong ka rin gumawa ng prop. Yung sasabi nilang prop artist, ganyan. Kaya ko din naman. Nagawa naman din ako kahit paano.
Kaya sa pagpipinta, mahilig tayo dyan. Lagyan ko na siya ng red orange, yun guys. Guys, ano pala, pwede rin yung unahin nyo din yung yellow o yellow muna pang second coat nyo, tapos magte-third coat kayo ng red. Pero yung outcome din lalabas yung red orange. Bali kasi ito yung pang second coating ko pa lang din. Bali meron pa tayong third and fourth. Bali yung third natin, magtitimpla na ako ng pang kulay talaga natin, yung brown. So red brown yung titimplahin natin. Bali binabili na ako ng brown, tapos lalagyan ko na. Papakita ko din sa inyo kung paano yung timpla niya. Bali ito yung second coating ko. Ayan guys, red na siya. Ayan guys, bali magtimpla naman tayo ng chocolate. Ayan guys, bali yung kulay ng chocolate brown niya ay medyo light. Gagawin ko siyang medyo reddish, kaya ina-additional lang ko lang ng red siya para medyo mag-red yung kulay niya. Ayan guys, yan, haluin lang siya. Napuno. Yun, pangit din, para hindi masayang yung pintura. Yan, dyan siya. Yan guys, haluin lang natin dahan-dahan. Bali ito yung ating third coating. Ganun pa rin guys sa pagpintura guys, balas pa rin yung ginagamit ko. Kasi bakit baglas? Kasi kasi to guys, magaspang siya rap, kasi kaya para malagyan yung medyo loob, yan, lalagay ako ng brush ang aking ginagamit. Kung napansin nyo guys, sa paglagay ko, pag natuyo to kasi yung orange, lumalabas pa rin siya. Kaya hindi siya pure brown lang yung, pag natuyo siya, hindi lang pure brown yung makikita. May ano din yung may makikita rin yung pagka red orange niya, yung parang pinaka transparent niya guys. So guys, ituloy ko na muna. After nito, ipapakita ko naman sa inyo guys yung paano yung kulay nitong mga pinagputulan ng trunks. Bali may combination din kasi doon. Ituturo ko na din guys, pag natuyo to kasi magre-retubar pa tayo. Kumbaga guys, tatanggalin pa natin yung mga nakikita dito. Next morning. Another na araw na naman yung nakalipas. Bali mag-a-apply na ako ng yellow or Hansa yellow guys. Bali unahin ko muna yung mga trunks, yung mga pinagtabayasan. Doon ako ngayon magde-design. Bali lang din, pakita ko na lang din sa inyo yung paano ako mag-design ng mga trunks. Ayan guys, bali unang ina-apply ko dito, medyo ngayon, medyo makulimlim. Huwag sana umulan. Ayan guys. Ayan guys, bali ni-yellow ko lang muna din siya. Lahat ng ganito, lahat ng pinagtapyasan. Bali gagawin lang natin siya, medyo re-reddish lang natin siya mamaya. Ayan guys. Ayan, medyo patapos na tayo. Bali i-retubar ko pa siya or i-retouch ko siya. Tapusin ko na lang muna lahat. Ayan, pati sa floor pala sinumpisan ko na din. Pero ayan, basa pa rin kasi siya. Sinasabay ko na lang din habang nagpapatuyo, naglalagay ako ng design. Yun guys. Light orange, nilalagay ko pa rin siya dito. Yan, light orange. Papupulahin ko lang din siya yung gitna niya. So pagpapula ng gitna na ito, ayun lang guys, pure red lang din yung ginagamit natin na igitna na lang siya. Hanggang parang pa light siya, tapos yung dark niya maiwanan dito sa gitna. So lang tayo ng red. Siya guys, ganyan lang siya guys, kasimple.
Yan. Gusto ko lang medyo madami-dami lang. Yan guys, pala pahinga muna ako dito sa tabi ng daanan. May creek dito guys. Ayan. Bali tabi lang dito ng kalsada. Ayan yung pinagtatrabaho. Pinipinturahan ko ngayon. Bali, ayan. Palubig kasi dito simoy ng hangin. Kaya dito na muna ako para makapag-relax. 1 hour later. Retouch na tayo. Yun guys, kumamit na lang ako ng uno na brush saka yung mga pang painting brush. Ayan guys, para malagyan natin yung mga gilid-gilid. Alis-alisin lang guys yung ano, yung mga natitira. Tulad na ito. Bali yung outcome nya ito. Yan guys. Di pa muna tapos, bali, papakita ko na lang sa susunod na araw. Yun guys, sana nagustuhan nyo ang aking video. Sana pa-subscribe, pa-click na lang din yung notification bell para updated kayo sa mga next video na darating. Sa muli guys, maraming salamat guys. Have a nice day. God bless. Bye-bye! Caught in the crossfire.